Luke 4:18 to 19, sabihin po natin. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. Okay, J1 Culture. I am a blessing. I am anointed. I am delivered. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. I am not extreme. Tayo po'y manalangin, Lord, salamat. Binigkas namin ito sapagkat ito'y totoo at ito'y salita mo at mangyayari sa buhay ng bawat isa. Sa aming pag-aaral ng iyong salita, Lord, let the Holy Spirit move mightily. Ang lahat na may mga katanungan sa buhay, ang lahat na may sakit karamdaman, Lord, through your power, you send your word that we may be set as free. In Jesus' name, we thank you, Lord. Ikaw po ang maghari at ay maitaas sa aming mga buhay sa umaga ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ibig sabihin, Amen, you are agree. Amen? Agree ba? Amen. Talaga pong kasi ilang araw tayong hindi nagpangipangita. Di ba? Ngayon, actually, ang team po sa JA1 is Apostolic Holiness. Ayan na naman si brother. Si Pastor Holiness na naman. Ang ganda po kasi po ng impact ng holiness. Ito po yung pamagat ng ating pag-aaral. Good impact of holiness. Ha? Ano ba yung impact o yung epekto ng pagiging holiness? Di ba? Ano raw ito? Sabi ron sa Psalms 84, verse 11, For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will be withheld from them that walk uprightly. O sa Tagalog po dahil kayo, Panginoon, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin. O, maaraw nga ngayon. Kaya nga pagising ko ng umaga, ay salamat Lord, maaraw. At pananggalang na nag-iingat sa amin. Protection. Pinagpapala nyo rin kami at pinararangal. Hindi nyo ipinagkakait. Ibig sabihin, hindi niya pinipigilan yung blessing. Ang mga mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay. So maganda pala yung epekto na magiging matuwid o bigyan holiness, yung kabanalan. Magandang epekto ng kabanalan. So ano nga ba talagang holiness? Ayun ba yung lagi kang nakaganon? Holy po ako, holy. Holy. Parang hindi ka makapagbasag pinggan. Ganun ba yung holiness? Ang sabi ng holiness is a state of being spiritually pure and virtuous. Ibig sabihin, ito yung kalidad ng estado mo na pagiging dalisay at banal sa spiritual. Ibig sabihin, mas malapit ka sa Lord. Malapit yung buhay mo sa Panginoon. Ang pagkabanal na ipatungkol sa ang buhay mo ay itinalaga mo na sa Diyos. Sino po nagtalaga? Ibig sabihin, binigay ng buhay sa Lord. Itaas po ang kamay. Amen. So, yun daw yung mga patungkol sa pagiging kabanalan. Nabubuhay na nakalulugod sa paraang nais ng Diyos. Amen. Ibig hindi yung gusto mo mangyari. Kaya nga si Lord, ang prayer na rin, di ba? Let not my will be done, but yours, Lord. Ibig sabihin, yung bagay na itinalaga mo na yung buhay mo sa Kanya, sa Diyos na buhay, bilang isang kabanalan sa iyong buhay, ibinibigay mo rin yung kalooban mo sa Kanya. Yung nais niya. Di ba? Sabi ron sa Psalms chapter 5, verse 12, For thou, Lord, will bless the righteous, yung mga banal, yung mga may holiness, with favor, with thou compass with him, as a shield, as with shield. Pinagpapala nyo, Panginoon, ang matuwid. Sino ba naman, tanong natin, Brother Bobby, bakit
Ang sasama niya na puro mil-milyon ng pera niyan. Kami, parang hirap. Alam nyo, meron man silang ngayon ganyang mga milyon, mga bilyon sa buhay nila. Akala na blessed sila. Ano nga nangyayari? Di ba? Dahil walang comfort sa buhay nila, walang peace of mind. Pinagbabayaran nila at sila ay mga taong may masamang balak, yumaman man sila, gumanda man ang buhay nila. Pero yung kapayapaan na binibigay na sinasabi ng Biblia ay wala sa kanila. Kaya sabi dito, ang Panginoon na nagpapala sa mga matutuwid. Ang pag-ibig niya ay parang kalasag na nag-iingat sa kanila. Ano nga naman, kung mabili mo naman yung magandang higaan dyan, makatulog ka ba na maganda? Hindi. Kaya nga sa Bible, sabi nun, yung simpleng manggagawa, masarap ang tulog. Pero, yung may-ari ng isang pagawaan daw, o yung mayaman, ay hindi man lang abutan na magandang tulog. Hindi man makarinig na makaramdam na magandang tulog. Ano ibig sabihin? Ligalig eh. Tayo, pagising natin, kahit tulog pa tayo, isipin natin, bukas ang ulam namin, ganito. Piniritong talong. Okay na, sarap nun. Diba? Ang isip mo, maganda. Kasi alam mo, matuwid sa Lord. Yun, kakain ng yung mayaman na tao na punong-puno ng kasamaan, pandaray ang ginagawa. Isipin niya, kakain, mamaya pupunta kami sa ganitong hotel, kakain kami, pero parang hindi ko masusubin pagkain dahil punong-puno ng isip niya ng kaguluhan. Ganun po kung magpala ang Lord. Kahit simpleng higaan, simpleng pagkain, you are blessed. Tahimik, walang problema, at hindi ka makaramdam ng guilt sa sarili mo. Amen? So, ganun po, ang Diyos ay naglalagay ng special na pabor sa buhay mo. So, yung mga taong lumalakad sa holiness, may kabanalan, sila po ay may special na pabor. Ano po yung pabor? Ibig sabihin, ito po yung grace na tinatawag, yung kindness ng Lord nararamdaman mo. Ang proteksyon na namumuhay ng makadiyos. Ang pamumuhay mo ay isang buhay na isinuko sa Diyos. So, ibig sabihin, totally surrender to the Lord, yung holiness. Kapag ibinibigay natin ang ating kalooban sa Kanya, ang Kanyang presensya ay kasama natin. In the presence of God, there is peace, joy, and love. Amen. Palpa po na si Lord. Ganun po ang taong may holiness sa buhay. Kahit wala pang love life. Di ba, love naman ako ni Lord. Diba? Kahit ang bahay namin ay bungalo lang, pero masarap ang tulog namin. Sama-sama kami nagkakape. Nagsasawsa ng tinapay sa kape. May palaman na gatas. Ang sarap na noon. Ganun po yung mga taong matuwid ang buhay. Kahit ano ang mangyari sa buhay niya, ano man sitwasyon sa buhay, they are not affected. Pero itong magandang mangyayari sa buhay mo, pag ikaw ay nabubuhay ng may kabanalan. Amen? Kapag ibibigay natin ang buhay natin, ang Diyos ay kasama natin. Wala kang takot sa kamandalin. Di ba? Kahit sa dilim ng lalakaran mo, maraming sakuna, kaya nga nakakatuwa ka eh. Wala pong masyadong binaha sa sa mga anak ng Lord. Babahayin lang tayo ng pagpapala ng Lord. Amen? Ang tunay na pagsuko ay nag-aalis ng pagmamataas at kasalanan. Tingnan niyo, yung mga taong walang pagkakilala sa Lord, ang yayabang eh. Pero yung mga taong matuwid, may holiness, wala yung pagmamataas at yung mga nabubuhay sa kasalanan. Nakakatagpo natin ang Diyos, nakikita natin Diyos. Kaya yung mga tao, takang-taka sa atin. Kahit papaano, we are survived at nakikita nila na masaya yung pamilya natin. Amen? At nararanasan natin yung malalim
at yung malapit na paraan na pagpunta para sa Diyos. Ang ibig sabihin ng kabanalan ng holiness ay tungkol sa pamumuhay na may malinis at kaugnayan sa Diyos. Pagkasakasama mo ng Lord, siyempre, magmumukha kang anak ng Diyos. Di ba? Pagkasama mo yung mga buhaya, yan na. Magmumukha ka na rin, ewan ko. Ganun yung nangyayari. Kaya, kung kasama mo ang Lord, di ba? Katulad yung partner nyo. Dati hindi mo naman kamukha yung asawa mo. Pagdating ng panahon, magkamukha pala kayo. Magkamukha pala kayo. Kasi nga, pag tumatagal, nagsasama yung inyong pagkasama na matagal, lagi yung nakikita, nagkakapare-pares kayo. Kaya pag si Lord kasama nyo, nagmumukha kayong anak ng Diyos. Oh, amen. Palapak mo na si Lord. Actually, ito yung pinipili natin eh. It is a choice. It is a free will. Na kinakailangan pinipili natin na laging parangalan ang Diyos. Sa buhay mo ba, pinipili mo ba? Kunyari, pumunta kayo ng mga kasama mo, kaklase, kaibigan. Punta tayo rito. Meron pa rin choice eh, di ba? Pipili mo, teka muna. Papuntang kalokohan, papuntang kabanalan. Saan ka pupunta? Dito, masaya rito. Kahit kalokohan dito, kabanalan. Parang, kahit lakad mo, hanggang makarating ka. Huwag ganon! Ang kailangan, sundin natin yung kabanalan ng Lord. Piliin natin yung magbibigay ng parangal sa isip natin, sa thoughts natin, sa mga iniisip natin, sa mga gawa natin, sa action natin, at yung motibo mo. Kinakailangan nagbibigay parangal sa Diyos. Kahit nagluluto ka dyan eh. Di ba? Lord, pinagpipremyo ko makakakain ito. Lord, lahat ng kakain ito mabubusog. At pag umorder sila, magdodoble. Amen? Kahit ano yung ginagawa mo, it will give glory to the Lord. Iniisip mo yung magandang magpaparangal sa Diyos. Ang isang katotohanan, kapag lumalakad po tayo sa katwiran at kabanalan, ang Diyos ang ating protector. Amen? Ibig sabihin, protected by God. Walang sino makakapaghawak o makakadampi sa inyo ng kaaway. Ang ating tagapagtanggol ang Diyos. Amen? Naniniwala kayo ron? Siya ang magtatanggol. Hindi si Dimagi ba? Ang tagapagtanggol natin ay si Jesus ang Diyos. At nagbibigay ng gantimpala. Ibig sabihin, yung pagiging kabanalan pala at ang holiness, may reward pala yan. May rewards. May mga gantimpala. Naniniwala kayo doon? Amen. Ang kanyang pabor, yung gracious kindness, yung token of love ng Lord, ibinibigay niya sa mga taong namumuhay sa kabanalan. Nakasalalay ang taong namumuhay na matuwid. Hindi because we are perfect, but because we are committed to please Him. Ang puso natin, ang buhay natin, ay binibigay natin sa pagbigay ng parangal sa Diyos. Kaya, buksan natin ang ating puso. Let's open our heart. Kung ano ang kagandahan at kabanalan. Dinadala tayo ng kabanalan sa mas ugnay na mag-uugnay sa Diyos. So wag natin balwalain yung ang hirap maging banal o mahirap mabuhay na matuwid. Pero ito po ang gusto ng Diyos sa mga taong kumikilala at nanampalataya sa Iyo. So Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sino ba yung mga dapat mag-dwell sa Lord? Yung mga taong may malinis na isipan, puso, at you will be blessed. Sapagkat tiyak ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay nyo, Panginoon,
magpakailanman. Ngayon, ano ba yung mga gantimpala? Okay? May ilang gantimpala o pabor na mula sa Diyos para mamuhay sa kabanalan. Unang-una, kalapitan sa Diyos. It is closeness with God. Amen. Pag close kayo ng Lord, ibig sabihin malapit ka sa Lord, walang puwang upang ikaw ay magkasala. Sa James chapter 4 verse 8, draw nigh to God and He will draw to you. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Ibig sabihin, huwag kang lalayo. Lumayo ka man sa akin, pero sa Lord, hindi ako lalayo. Ayun yung maging, ano sa puso nyo. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Ito yung mga dapat na lumalapit sa Lord. Yung may mga malinis sa puso, malinis na kamay, at yung mga puso nila ay purified at walang alinlangan. Kaya pag tayo po'y nagkakaroon ng rewards ng holiness, tayo po ay nagiging malapit sa Diyos. Amen? At ang Diyos din po ay lalapit sa atin. Ang pamumuhay sa kabanalan ay nagpapaintulot sa mga mananampalataya na malapit sa Diyos. Tinatamasa niya ang kanyang presensya at patnubay sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Tingnan nyo, pag ikaw ay nalulungkot, pag tumawag ka sa Lord, Lord, give me joy. Di ba nagiging masaya kayo? At habang umaawit kayo, napapalapit sa Kanya, nagkakaroon ng overflowing doon sa puso nyo at napapakanta at napapasayaw kayo kaagad. Amen? Because you are very close to God at ayan ang gusto-gusto ng Lord. Amen? Dati nga, hindi ako nagsasayaw pero nung naging Kristiyano na ako, close kami ni Lord eh. Pag sinabi ng Lord na sumayaw, sasayaw ako eh. O, marunong ka na sumayaw. Diba? Hindi ka naman kumakanta dati. Pero dahil you are close with God, dahil mahal mo ang Lord, inaawitan mo na siya. Ngayon, dati umaawit ka lang sa bathroom. Kung ano-ano pang ikinakanta mo, pero ngayon, makalangit na awitin because you are close with God. At pagkasama sa Lord, sabi ron, tayo po ay magkakaroon ng mas closeness pa sa Lord. Amen? Pangalawa, sinasagot, ito yung mga rewards ha, sinasagot ang mga panalangin. If you are holy before the sight of the Lord, 100% po sasagutin ng Panginoon yan. Basta kalooban niya. Sasagutin ng Lord. Tama-tama. Tataya ako sa ano. Aba, hindi ganoon. Sasagutin, Lord, patamain mo lang ako nito. Baka tamaan ka talaga dyan. Patamain mo lang ako nito, Lord. Sabi ni Pastor, sasagot daw mo, hindi naman holiness yun, ganun eh. Di ba? Nawawala ka lang ng tiwala sa Lord pag pinag-isipan mo yung makakuha ka ng jackpot dun. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay ng lahat ng pangakailangan mo, hindi sa galong paraan. Amen? Kaya nga, sabi sa James chapter 5, verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan, ipanalangin sila sa isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ibig sabihin ng taong matuwid, those are all holy before the sight of the Lord. So pag nag-pray kayo, kahit sa mga may sakit at may karamdaman, because your heart is pure, pagpatong pa lang sa kamay, gagaling na siya. Ang magpapagaling ang Diyos because the power of God transform in you and the Spirit of the Lord move. Kaya natin binibigay yung Luke chapter 4 verse 18 to 19. Lahat ng broken-hearted, lahat ng may sakit karamdaman, they all been set free pag pinalalangin sila. Totoo yun? Yes.
Totoo yun. Matagal na. Nangyayari yun. Kahit simpleng ubo, simpleng lagnat o mataas na lagnat, dahil ikaw ay holy before the sight of the Lord, just lay your hands to them. Sabi rito, ang panalangin daw ng taong matawid ay malaki ang magagawa. Amen? Amen? Gusto niyo ba yung ganon? Confess your faults to one to another and pray one to another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Inaayon ng kabanalan ang puso ng isang tao sa kalooban ng Diyos. Their prayer are more effective. Ganun pala yun? Oo. Palagyan mo ba naman sasagutin ng Diyos yung taong masama? Hindi po. Hindi po mangyayari yun. Pero kung ikaw ay holy, ikaw ay matuwid sa harapan ng Lord, expect that God will make a miracle in your life. And you will be the channel, a channel of blessing to others. Tandaan po natin yan, ha? So, hindi kayo makatakot. Kunyari, merong kaibigan mo lumapit sa'yo. Classmate, meron akong nararamdaman sa kanyang ganito. Huwag kang matakot, panalangin sila. Because you know, okay. Dahil alam mo ang sarili mo sa harap ng Panginoon. Amen? Alam natin dahil tayo ay very much tayo po ay banal na at may matuwid na pamumuhay, kaya malakas po tayong manalangin. Dahil yun po ang pangako ng salita ng Diyos sa James chapter 5 verse 16. The prayer of a righteous man availeth much. Amen? So, huwag kayo makatakot, ha? Ipanalangin sila. Just lay your hands on the sick, and the sick shall recover. Amen. Ngayon, pangatlo, ito po yung nagbibigay ng spiritual na pagpapala at pabor. Ito na, sa 84 verse 11, di ba? Sinabi ng kagad ng Lord, this is our son and shield, ibig sabihin tagapagtanggol natin, sanggalang natin, at yung kanyang mga blessing, kahit anong blessing, spiritual, physical, mental, financial, ay ipagkakaloob ng Lord sa inyo. Amen? At hindi niya pipigilan yan. Pero may mga bagay na matagal dumating, di ba? Hindi naman kaagad, Lord, pengi po ng ganito, kailangan ko ganito. Binibigay kaagad ng Lord. Hindi naman minsan matagal. Because tinitignan ng Lord kung paano yung iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. At alam ng Lord kung ano ang best para sa iyo. Amen? Praise God. Dahil kayo ang Panginoon ng Diyos sa parang araw nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin, pinagpapala nyo rin kami at pinararangalan. Hindi nyo pinagkakait ang mabuting bagay sa sino mang matuwid ang pamumuhay. Amen? Pastor, medyo ang buhay ko parang hindi matuwid. Di ba luktot, di ba? Ngayon, tuwirin mo na. Ha? Tuwirin mo na. Kung mali-mali, kunyari, gumagawa ka ng hindi kaya, alam mo lang masama, tapusin mo na yon. Tanggalin mo na yan. Lord, hindi nakapagbigay papuri sa iyo. Ayaw ka nito. Kaya ngayon, mabubuhay na ako ng matuwid at banal at kaaya sa Panginoon. Amen? Huwag niyo ako tingnan ng ganyan. Praise the Lord. Tingnan po natin ang Panginoon. Okay. Pang-apat, ang buhay na walang hanggan at mana. Ibig sabihin, yung pagiging holy, kasi sabi ng Lord, wala lang papasok sa langit ng punong-puno ng kasalanan, yung mga mangkukulam, mga magnanakaw, mga gumagawa ng masama, hindi mapapasok sa langit yung mga yan eh. Yung pangako ng Lord, yung holiness,
ay mayroong buhay na walang hanggang at mana. Sa Romans chapter 6 verse 22, pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito'y kabanalan at buhay na walang hanggan. Okay? So, we are already registered to heaven. Our name is already written in heaven. Sino niwala ron? Amen? Kung hindi ka pa naniniwala o nag-alilang ka pa, tanggalin mo yan, kapatid. Tanggalin niyo yan. Kasi kayo po'y anak na ng Lord. At alam natin na pagdating ng panahon, kapiling natin ang Diyos. Amen? Doon sa langit. Pero wag muna ngayon, ha? Ha? Dahil tayo po ay marami pang gagawin sa Pasig. Ha? Payayamanin pa kayo ng Lord. Gusto ng Lord, oy anak, nag-stay ka sa lupa. Gusto ko ganito yung buhay mo. May bahay ka, may sakyan ka, may negosyo ka, anak mo, nakikita mo, mga apo mo, makikita mo pa. Gusto ng Lord yan. Pero mas maganda yung gagawin ng Lord dahil alam natin, if we live holiness to the Lord, matuwid tayo sa Lord, alam natin, we will be with the Lord someday. Amen? Amen. Nagre-resulta ng buhay na walang hanggang kasama ang Diyos. Amen. Praise God. Ngayon, application na po tayo. Paano tayo mabuhay sa banal na buhay sa panahon ito? Pastor, parang sister, parang hirap na mabuhay, ano? Kabi-kabila paglabas mo diyan. Puro kasamaan. Kaliwa, kanan, kasamaan. Paano? Tumingi tayo paano tayo mabubuhay tayo sa mundong ito na puno ng mga tukso? Layuan mo ako. Ganun ang mga sa salita nila. Dahil ang mundo nga ay punong-puno ng kasamaan, but we are preserved to become holy in the sight of God. Di baling gumagawa sila ng masama, iwasan mo na. Amen? Tutulungan po tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga yung verse natin paano mabuhay ng may kabanalan? Okay, gusto niyo ba yun? Gusto niyo na yun? O ayaw niyo pa muna ang maging banal? Kaya nga maging banal po kayo. Amen? Mabuhay lang po tayo. Hindi man ibig sabihin lalayo tayo Ibig sabihin lang po, we live differently sa buhay natin. Halimbawa po, sila po ay gumagawa ng mga bagay na masama, hindi lang sa Diyos, kundi sa batas. Huwag mo na pong gagawin yun. Amen? Ngayon, may apat na simpleng bagay o paraan para lumago sa kabanalan. Amen? Ready na po ba kayo? Tingnan nyo to kung tingnan nyo, muni-muni nyo po ito At pag namuni-muni nyo to, sabihin nyo, ay kaya pala ako nadadala sa kasamaan o dumadaan sa patibong ng kaaway o mga tukso. Ito pala hindi ko nagagawa. Pero pag nagagawa nyo to, check yourself. Nagagawa ko yan. So anong unang-una? Ayan. Sige, basahin natin. Basa. Okay. Nagbabasa ba kayo ng Lord? Nagme-meditate ba kayo ng salita ng Lord? Amen? Amen? Ayan. Ayan po ay simpleng bagay lang Pagising sa umaga, dapat magte-thank you ng Lord. Kung ang Bible mo nasa cellphone mo, buksan mo kagad muna yung Bible. O tumingin ka sa mga Facebook na nagtuturo tungkol sa Diyos. But first of all, kinakailangan magbasa, mag-meditate tayo at sundin ang salita ng Diyos. Read and follow God's Word. Sa Psalms 119 verse 9, tingnan nyo. Paano mapapanatili ang isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. So, simple-simple, di ba? Parang isang pangaral din ng magulang yan. O, di ba? Pag susundin natin yung sinasabi ng ating mga magulang, nung hindi pa tayo Kristiyano, sasabi ng father ko noon,
mag-aral kayong mabuti. Di ba? Pag ginagawa natin yon, sabi sa inyo, meron kayong magandang kinabukasan. So, ganun din. At susundin natin yun. Hindi yung narinig natin ang salita ng Lord o nabasa natin ang salita ng Panginoon, tinutuwid tayo, pasok dito, tapos lalabas dito. Kaya pagpasok dito, diretso sa puso. Unawain natin salita ng Diyos at sundin natin. Ito po ang isang dahilan para ang holiness natin ay lumago. Gusto niyo ba yun? Kailangan magbasa po tayo ng Bible. Sino walang Bible dito sa bahay? O yan, kahit physical na Bible. Meron na, no? Meron na? Ang ganda yung, napapanood niyo ba yung sa Facebook? Ang galing nung bata, oh. Pinadiscuss yung isang chapter ng Bible quiz. Kabisado. Because sinabi ang Philippians chapter 2, verse 1 to 11 to 12. Diretso, alam na alam niya. Para siyang buhay na libro ng Biblia kasi kabisado niya. Dapat ganun po yung hindi naman kabisado. Ibig sabihin, nagbabasa talaga tayo ng salita ng Diyos at sinusunod natin. Amen? Upang lumago yung kabanalan natin. Kasi kung mahulog na po tayo talaga sa tukso o sa mundong ito ng puno ng kaguluhan, kung wala po tayong dala o bitbit na salita ng Diyos. Amen? Pangalawa, number 2, basahin. Amen. Pangalawa po yan, humingi daw tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Galatians chapter 5 verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mabigyan ng pagnanasa ng laman. Kaya naman nalalaglag sila sa kasalanan o sa masamang gawain dahil hindi po sila humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Pag ang Spirit po ng Diyos ay sumasa atin, kaya nang sinabi, di ba? The Spirit of the Lord is upon me. Ayun lang araw-araw niyong bibigasin yun. Kabisado niyo na ba yun? Talaga? Kahit wala rito? Sure? Tatawag akong tatlo. Okay? The Spirit of the Lord is upon me. Kaya pang araw-araw yung panalangin, pag papasok kayo sa school o sa trabaho, sa negosyo, sa pang araw-araw yung ginagawa, bigkasin niyo po ito. Nagdadrive kayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel. Pag lagi niyo pong binibigas yan, hindi po kayo matatalo ng mga tukso sa mundong ito. Amen. Lalo na pag binigas yung JA1 culture. I am a blessing. I am anointed by the Holy Spirit. Kaya, yung mga pagnanasa sa laman, walang magagawa yan. Kasi yung Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Amen? Kahit anong alok ng mundo sa inyo, kahit anong alok, ito, tikbo mo to, masarap ito. Hindi na po siya pwedeng manalo sa inyo sapagkat the Spirit of the Lord is upon you. So lagi po natin sabihin niya, Lord, Holy Spirit, tulungan mo ako. Amen. Pangatlo, manalangin. Sige, tayo magbasa.
Oh, araw-araw, everyday daw. Sino po nagpe-pray rito? Of course. Amen. Siyempre, lagi po tayong manalangin dyan. Alam nyo, sa Matthew 26 verse 41, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madalig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Kaya kung anuman ang katawan natin, minsan talagang pinipigilan natin dahil hindi po natin kaya, dahil kulang po tayo sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, kulang na kulang po tayo. Praise the Lord. Kung pahihintulutan lang ng Lord, kung meron man sana, ewan ko lang kung gagawin ng Lord to o mangyayari. Sino po ang mga nagpa-x-ray na rito? X-ray, alam niyo X-ray? Ha? Sino po naka-testing na nun? Ha? Taas mo yung kamay, nakapag-x-ray. So hindi pa masyado alam yung iba, no? Kung ano yung x-ray, no? Yung x-ray, yung gaganong ka. Tapos may, diba, aparatos, gaganon. Tapos malalaman yung itsura ng mga buto mo. Malalaman kung ano may tama sa'yo. Diba? Ganon ba yun? Ganon? Ha? O, konti pa paliwanag para maintindihan. Okay na yun, okay na yun. Yung x-ray. Kunyari, in-x-ray ka, punta kayo, gaganon ka x-ray, tapos medyo naka-undress ka. Tapos, o sige, hinga. Pigil. Tapos, chok! O, tapos na po. Tapos mamaya-maya, lalabas yung resulta, di ba? Makikita, nako! Ngayon, malalaman mo ngayon kung healthy ka o hindi. Kasi by x-ray, nakikita yon. Ngayon, ewan ko lang kung pahintulutan na. Siguro, baka naman hindi siguro. Kung may x-ray, yung kaluluwa natin, ano na kaya na itsura? Dahil kulang ka sa prayer. Sabi ng doktor, ay kaya kami sakit kasi inabuso mo yung katawan mo. Kaya ito punong-puno ng ganito, ganyan. At punong-puno ng mga, ano man yan, na nakakasama. Ganon din. Kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible, hindi po tayo nanalangin, pag in-x-ray po yung kaluluwa natin, ano na po kaya itsura? Daw ka natawa kayo. Siguro, nai-imagine nyo, no? Nai-imagine nyo, ay, yung aking kaluluwa pala, payat na. Ang laki-laki lang katawa, pero yung itsura ng kaluluwa, payat, naghihingalo na pala. Kaya kailangan manalangin tayo, araw, magbasa ng Bible. Huwag natin iasa yung pagbabasa ng Bible na makikinig ka lang. Ikaw mismo ang kumausap sa Diyos. Ang Diyos mismo ang kumausap sa iyo. Para pag in-extreme mo mismo sarili mo, Lord, malusog na yung aking mga buto. Yung kaluluwa ko ay malakas na. Ganun po, para hindi po tayo madaig ng mga tukso. Amen? At panghuli, last na po ito. Basa. Okay. Hebrew chapter 10 verse 25. Huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon sa iglesia, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more. And ye see the day approaching. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon nating gaya ng kinaugalian ng iba. Ibig sabihin, yung fellowship. Okay? Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So, ibig sabihin, gusto nyo magkaroon ng kabanalan sa buhay nyo? Lumago? Huwag nyo kalilimutan ganito. Kasi, bibigyan lang naman natin, pag Sunday, okay, nag-pray tayo, nanalangin tayo. Pero kailangan po natin yung ganitong fellowship. Amen? Nakikita mo, ang ginagawa ng Lord, nagkakaroon ka ng, siyempre, sa Lord, una-una sa Lord, kaya ka nagpe-fellowship, sumasamba sa Lord. Sumasamba every Sunday, para po sa Lord yun. At pangalawa po,
yung mga kasama natin, nakikita natin. At pag nakita mo, lumalakas yung faith mo rin dahil nakita mo masigasig sila naglilingkod sa Lord. Ganun ka rin. So, ang dapat sa buhay natin, wag nating hayaan na mawala ang fellowship natin sa isa't isa. Ano? Para malaging paglinggo, namimiss mo yung ngiti ni brother, ngiti ni sister. Di ba? Ay, makikita ko na naman si Sister Banji. Makikita ko na naman. Ang bait-bait nun. At pag nagkita naman kayo, praise the Lord. Tayo naman po ito, JA1 Pasig, ano? Lagi ko sinishare to sa mga ating mga kapatid dito. Yung 30 seconds, anong tawag yun? 30 seconds rule. 30 seconds. Ano ibig sabihin nun? Pag nakita mo naman si brother, batiin mo naman siya, wow, Brad, ang lakas ng dating mo, arrive mo. Para yung maingganyo siya, ang ganda ng damit mo, bagay na bagay sa'yo. Kaya may bago. O babae, may dumating. Sister, ang ganda ng buhok mo. Nakariban. Ang ganda. Siyempre, pag nakikita nasasabi mo sa kanya yon, ay sa Sunday, aatin ako lagi ron. Nakaunat ang buhok ko palagi. Kasi napapansin, tuwan-tuwa ka. Ang ganda ng hairstyle mo, Brad. Ang ganda ng hairstyle mo, sister. Ang ganda ng damit. Ganun po yung 30 seconds rule. Hindi yung, sis, suot ka ng ganyan. Mas bagay sa akin yan. Sa'yo hindi bagay. Aba, sasama loob doon. Kailangan, gandahan natin. Sis, ang ganda ng ngiti mo. Bagay na bagay sa lipstick. Di ba? Ang ganda ng kilay mo. Last time, pumuputi ka, sister. Di ba? Ang ganda ng buhok mo. Yung ganon, pag dumating tayo, ganon ang bati natin sa mga kapatid natin. Pero hindi po pambobola yun, Totoo naman eh. Lahat tayo maganda sa harapan ng Panginoon. Amen? Pag nagsayaw pa siya, ang galing mo sumayaw Para sa Lord kasi ito eh. Ganun. Magbigkas tayo ng 30-second rules sa ating mga kapatid. Dahil pag nagsama-sama po tayo, para po tayo isang baga. Ano yung baga? Yung apoy, yung di ba? Madaling makaluto, madaling makaihaw, pero pag isa, dalawa, tatlo lang yan, mabagal po at baka hindi pa makaluto. Ibig sabihin, kung paano tayo lumago sa ating kabanalan, huwag po nating kalilimutan yung mga ganitong gawain. Ngayon, merong contact. Contact mo si sister sa cellphone. Friday pa lang, i-follow up mo na. Sister, brother, kita tayo sa Sunday. I miss you. At sama-sama tayo magpuri sa Lord. Ganun ka agad. At isuot mo yung maganda mong suot. Yung bagay sa'yo. Matutuwa ang Lord sa atin. Amen? So, ilan po yung 4 na mahalagang bagay. Unang-una, magbasa po tayo ng Bible. Read your Bible. Read your Bible. At sundin ito. Humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Okay? Pangatlo, manalangin araw-araw. Walang mintis Ibig sabihin, kung paano tayo humihinga, ganun din yung panalangin natin. Kahit nasa jeep tayo, sa tricycle, nasa school, pumikit ka lang saglit. Lord, salamat sa kabutihan mo. Pray every day. Gumugol ng oras sa ibang mananampalataya. Make fellowship para hindi po manghina yung ating pananampalataya. Ngayon, conclusion. Sino ba talagang gagawa nito? Sa Philippians chapter 2 verse 13. For it is God which worketh in your both to will and to do of His good pleasure. Lahat ng bagay nating iisipin gagawin, ang Diyos po ang magpapalaganap niyan. Ang gagawa niya. Amen? Kapag hinanggad mo ang kabanalan, hindi mo lang iniiwasan ang kasalanan,
Nagbibigay ka ng lugar para sa presensya ng Diyos. Ang kapangyarihan at pabor ng Diyos ay nasa iyong buhay. Amen. Live a holy life. Amen? And there is a reward. Hindi lang po sa ibang tao, ikaw mismo ang mabibigyan ng Panginoon ng gantimpala. Amen? Sige, tamayo po tayo. Alam mo nabanggit lang yun Kilala niyo siguro si Charlie Kirk, Ben? Kilala niyo ba si Charlie Kirk? Yung habang nagsishare siya, nagpapaliwanag ng salita ng Lord. Kasi, binaril siya dito. Hindi pala pa. Tinamaan siya rito. Patay, sumirit yung dugo. Pero, alam nyo, nung nabubuhay pa siya, gusto niyang ipaalam sa lahat ng tao na siya ay isang Kristiyano. Siya ay nakakilala sa Lord. Hindi niya kinakahiya ang Diyos. Lagi niyang pinapahayag ang salita ng Diyos saan man siya pumunta. Tayo ganun ba? Minsan may kulang tayo. Sinasabi natin, nakakahiya naman mag-share. Nakakahiya naman magsabi ng salita ng Lord. Nahihiya ako, natatakot ako. Huwag po kayo matakot. Pag ginagawa niyo po yung 4 na bagay na yun, simpleng bagay, manalangin, magbasa ng Word of God, makipag-fellowship, humingi ng tulong sa Espiritu Santo, kayo po ay may ilong lakas na para ipahayag ang salita ng Panginoon. This will be our desire to give honor to the Lord. Tinawag ka ng Panginoon upang magbigay ng karangalan sa Diyos. Let us offer our lives, sabi sa Romans chapter 12. Ialay natin ang ating buhay sa Kanya. Holy and acceptable in our service to Him. Maaari nahihiya ka na ipahayagan ng Lord kasi ikaw mismo ay gumagawa ng kasamaan. But by this time, sa oras pong ito, gusto ng Lord na mabuhay po tayo na matuwid sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Amen? There is a song, My Heart Desire. My desire to honor you, Lord, with all my heart, worship you. All that is within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Ulitin po natin. This is my desire, Lord. This is my desire to honor you. Glory on my Lord, I worship you. I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Adore is in you. Oh, ito na para sa Lord. Lord, I give you my heart. Lord, I give you
my heart. I give you my soul. I live for you. I know every breath that I take, every moment I pray. Have your way, Lord, I give you my heart. Oh, your soul. I give you my soul. I live for you, I know every breath that I take, every moment I pray. Marahil sa buhay mo, pag nakakita ka ng mga sikat na tao, artista, o politician, binibigyan mo ng parangal. Binibigyan mo ng honor yung mga tao yun. Kailan ka ba nagbigay ng dangal at kapurihan sa Diyos? Ang Diyos ay mas higit pa sa mga artistang kinikilala natin, sa mga politician na kinikilala natin, yung mga sikat na tao. Ang Diyos ay mas sikat yan. Dapat mo lamang ibigay ang honor sa Diyos. Mabuhay kang matuwid sa harapan niya. At ihalay natin ang ating buhay sa Kanya. Siyang dahilan upang siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Mahal na mahal ka ng Lord. Kung iniisip mo na pinababaya ka, no. God loves you. At nararamdaman niya ang nararamdaman mo. At handa siya magbigay yung mga taong lumalakad na matuwid, maayos sa kanyang harapan. Siyang magiging protection mo, siyang magiging kalinga mo, siyang tutulong sa iyo, siyang magbibigay ng lakas mo. Si Jesus ang iyong magiging pastor at hindi ka na mangangailangan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for... Yes, tayo mabuhay para sa Kanya lamang. Lahat ng ating hinihinga ay magbibigay ng kapurihan para sa Kanya. Lord, for the last time, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I love every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Oh, hallelujah. 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 Oh, then. Yes, Lord. Hallelujah. Ipadalangin po natin, sabihin po natin, Panginoon, patawad po kung minsan na nagkukulang. Dinadaya ko kayo. Diyos, patawarin mo ko. Gusto ko pong mabuhay na may matuwid at may kabanalan. Tulungan po ako ng Espiritu Santo sa araw-araw ng aking gagawin. Salamat, Panginoon. Tatanggapin ko lahat ang biyaya na mula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Lord, lahat ng sakit na narito,
at nararamdaman ng mga taong ito, tinatanggal namin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, lahat ng takot, kaba sa kanilang mga puso, kanilang mga dibdib, tinatanggal namin sa pangalan ni Jesus. Come out! In Jesus' name. Anumang binubulong ng kaaway upang manghina ang kanyang pananampalataya, umalis ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Sakit sa buto, sakit sa tiyan, mga bukol na nagpapahirap, sakit sa balat, we rebuke you and we command you to come out sa aming mga katawan. In Jesus' name. Any bankruptcy, lahat ng pagkalugi sa negosyo, sa trabaho, lahat ng ito na nagpapahirap sa isipan ng mga anak, we command them to come out. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa oras po ito, Lord, kami isang imbudo ngayon na tatanggap ng biyaya mo sa oras ito. Hayaan mo matanggap namin ang bagong negosyo, bagong trabaho, kalakasan, katalinuhan, kalakasan. Lord, magandang buhay, magandang relasyon, kagalingan sa buong aspeto ng buhay namin. Salamat, Panginoon. We give you our praise and worship to you, Lord. Kami mabubuhay ngayon sa mundong ito. Kaya na po namin labanan ng mga tukso sapagkat kami ay tutulungan ng banal na Espiritu Santo. Salamat, Panginoon. Tiyanggapin mo, Diyos, ang lahat ng papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.